Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politika All the Way, and I am Jojo A. Now, I always tell you about yung ating mga kwentuhang pagkasarap-sarap, but I think this is one of those kwentuhan na guest natin na magiging pagkasarap-sarap na super sarap. Ayan, di ba? Our guest today is a businessman, actually. He has successfully run a string of company-owned, solo-owned, and franchise of beauty and beauty Wellness. tawag doon? Wellness. Beauty and wellness. Ayan. Yan. Beauty and wellness salons for both men and women. Pero just recently, in a few years back, because of his being a patriotic fellow by nature, naiisip na rin niya yung kapakanan ng bansa at ng kanyang mga kapwa Pilipino, ay nagsimula na siyang mag-vlog hanggat umabot na ng close to 500,000 na siya subscribers and followers in all social media platforms. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating guest ngayong araw na ito is no other than Mr. Boss Mike Cervera. Mike! Hi, brother. Oh. Sir Jojo, magandang hapon at maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa napakaganda mong programa. Dati, pinapanood ko lang. Oo, yung mga bisita mong tulad nila Auntie Claire. Ngayon, nandito na rin ako. Yan, nandito ko na rin, di ba? Oo. Pero gusto ko yung nagsasabi na, Boss Mike! Sino sumisig? Dapat yata. Ikaw ba yun o meron kang... Meron. Meron taga-sigaw, May taga-sigaw. Yung ating intro, no? Oo. Actually, kung pagsasama-samahin natin yung ating mga followers, siguro abot na siya ng 1 million mahigit. 1 million mahigit na. Million mahigit na. Nagkamali pa ako. Sabihin ko sana, more than but anyway, alam kong mas marami pa at dumadami pa. Di ba? Kaya, but let's talk about muna ito, Mike. This, ang aking unang reason talaga why I invited you is because ang daming lumalabas na istorya na your life is in danger. Ayun nga. Maraming tumatarget sa'yo. Yun nga. Especially so because very vocal ka, especially against the Dutertes and the DDS. Can you tell us about this muna? Liwanagin natin kasi nag-umpisa itong mga pagbabanta mula ng nilalabanan na natin sila kung paano sila makipag-usap o magsalita sa social media. Halimbawa ng pagmumura. Alam mo yan, hindi tayo mapalamura. Kaya lang, mukhang hindi yata pinakikinggan nila yung sinasabi natin. At sa pamamagitan nga ng naisip natin na bakit hindi natin labanan at kung ano yung kanilang lingwaheng ginagamit, yun ang gamitin natin. Baka sakali, epektibo nga. Mukhang nasasaktan sila kapag binabalik natin yung mga basura na nanggagaling sa mga bunganga nila. Sir Jojo, alam mo naman, mula sa ama, sa anak na babae, sa anak na si Basti na gustong maging presidente pa. Lahat yan nagmumura. Ang tanong ko sa mga nagagalit na mga taga-suporta ng mga Duterte, galit na galit kayo kapag kami nagmumura, pumapalakpak kayo kapag mga Duterte ang mga nang nagmumura. Di ba? Yun lang naman yan eh. Simple. Ang tanong ko. Di ba? Okay. Medyo yan ang gusto ko sa'yo, Mr. Mike Cervera. Ako nagugulantang sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay. No? Kasi primarily, alam niyo po, to be a bit personal, before we get into the politics of it all, you're a known businessman, you're a successful businessman. And then itong pagbablog na to, just recently lang, no? Before we get into the politics of things, no? Bakit bigla na lang okay ka naman, biglang inisipan mo magganito, mag-vlog and Naalala ko kasi lagi yung bilin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, sa lahat ng pagkakataon na alam mo na meron kang magagawa at hindi mo ginawa,
ikaw ang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. So, laging laman ng isip ko yun, meron naman akong magagawa. Kahit katiting na maiaambag ko para sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kaya, nandito tayo, Sir Jojo. Una nga, sabi ko nga sa'yo, mabait tayong tao, hindi tayo palamure. Dahil laki tayo sa pagro-rosary nung bata tayo, laki tayo sa Bible study. Pero kailangan talaga nating gawin. Nalabanan yung mga tao na hindi makaunawa ng lingwahe na ginagamit, yung mga salita na tulad ng ginagawa natin. Right, 'Di ba? right, Na maayos, na hindi palamura, na magalang, ganon. Pero sa kanila hindi pwede. Hindi angkop. Tama yung sinabi mo. I agree with you kasi miski yung sinabi mo, kaya ka na-drawn into it because there are two types nga daw of sinning, di ba? The sin of commission and the sin of omission. Correct. So pag hindi mo ginawa, sin of omission yun. It doesn't follow na na okay ka, na wala kang kasalanan. Kumbaga, you turn a blind eye, you're just as guilty as those who did not do it, who did things, no? Tama. Wala kang ginawa. Napaka-noble mo naman. Parang dapat yata, ikaw ang ihalal natin pag Ayun na, alam mo, brother, noon pa man marami na nagsasabi nga. Marami na mga pastor ang nangiinganyo sa akin na kung maaari, baka sakali na aralin ko yung kanilang turo para mangaral. Kaya lang Sir Jojo, parang hindi pa panahon. Ibig ko sabihin, pinipili kong maging mabuting tao. Kaya lang siguro, minsan, kailangan nating baliin muna kung ang ikakabuti naman pangkaramihan. 'Di ba? Minsan, kailangan talaga natin na lumiko para sa ikabubuti ng nakakarami. Kaya eto tayo, lumalaban tayo unahin ko na nga sa aking pamilya, sa mga nakakakilala sa akin, ikaw, kilala mo ko, sa aking mga partners sa negosyo, sa mga lahat ng mga kaibigan, huwag ako kayong taka. Huwag na kayong magtaka. Talagang eto pang social media lang. Kung ano yung masamang lumalabas sa bunganga ko para sa kanila, yan ay pang social media lang. Sa personal, mabait tayo. Pero how does it affect how does it affect your businesses? Does it? Or your relationship with your family? Family muna in business. Di ba sila natatakot for you also? Dahil siyempre, in a way, you are in the business of wellness and entertainment. Di ba? Meron bang epekto or sa iyo? Sa akin naman kasi bago tayo pumasok dito, kinausap ko na lahat yung mga dapat kausapin. Una, syempre, mga anak. Okay lang ba? Siyempre, alam mo naman, yung rules namin, nagkakaroon ng botohan yan 6 yan, 6. So, 6, kailangan, majority doon, kundi 4, di ba? 5, ganyan. O kaya landslide ang boto na payag sila. So hindi naman lahat payag kasi may tutol na Paano sasabihin. kung may nag-a-absent? Hindi nakasali sa botohan. Dapat gano'n Dapat may quorum, di ba? Dapat may quorum. Tuloy-tuloy naman yung quorum. Tuloy-tuloy na Kaya yung sabi quorum, ng mga lalaki, halos lalaki lahat. Sabi niya, go daddy, support ka namin. Kung saan ka masaya, sa tingin mong okay, para sa iyo, doon kami. So, handa sila. Sa mga naririnig nilang pambaba, syempre, normal yan. Yeah. Sa social media, normal na lahat itawag sa iyo Laiting ka mula paa hanggang ulo. Di ba? Lalaiting ka, normal yan. Sabi ko nga sa mga anak ko, alam nyo, yung mga pambabas na yan, kasi minsan nagsasabi sila na, Daddy, sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Alam nyo, normal lang yan. Si Kristo nga, gumawa na ng mabuti. Niligtas na ang sanlibutan. Pero anong ginawa nila, di ba? Binash pa rin nila. Di ba? Lahat ginawa nila ng kasamaan. Pinako pa sa krus. Pinahirapan ng diba? gusto. Lahat. Tayo, kahit anong gawin natin, masama, mabuti, may masasabi ang tao. Normal lang yan. Tama. Well, Ganun okay din. naman yun. Ganun din sa mga partners ko. Oo. Natatawa na lang sila.
Pero parang ang dami yata mga partners. Ano bang sino mong partner? Negosyo ba yung pinag-uusapan natin? Negosyo, syempre. Kasi, partner ko isa lang nandito. Diba? Sa buhay. Partner sa negosyo, partner sa buhay. Pero yung partner sa negosyo, kasi syempre marami yan, Oo, iba-iba. tama, oo, tama, Iba-iba tama, sila. iba-iba yan, iba. So, nagtatawanan na lang kami kapag nagkakaroon kami ng mga pagpupulong o mga importanteng meeting, hindi maaalis. Oh, pero alam mo, hindi mo talaga maalis, Mike, yung ano eh. No? I like what you said. Ano tayo pare? Like, you are at a level of now in your life na ang apektado hindi lang yung business mo, pero now you're looking beyond it sa mga tao mo, ang dami mong pinapasweldo, ang daming everyone, ano? And then now not just family, but you're looking towards the future, eh. And now you're making yourself talaga involved. I think not just for you, but you know, on a patriotic national level, di ba? Alam mo, Sir Jojo, no? Minsan nagtataka ako, bakit maraming mga tao na gusto kunin lahat ang pera, may hangganan naman yung pangangailangan natin, bawat isa. Parang ihalimbawa natin sa isang pinggan na buffet, di ba? Kukuha ka ng pagkain, may hangganan lang kabusugan eh. Yung sobra doon, tatapon mo na yan. Oh, that's true, that's true. Ngayon, tanong ko, anong kasiyahan ngayon nung mga walang yang mga magnanakaw na ngayon ay nakakulong? Ano ang silbi ng mga pera nila? Yung ba ay makakapagbigay pa ng kaligayahan sa kanila? Di ba hindi? Ang buhay, naniniwala ko, tama na yung sapat-sapat lang. Meron kang pang-emergency, meron kang mga pondo para sa mga bagay-bagay na kapag kakailangan mo may madudukot ka. Okay na yan. Tapos, yung natitira, ubusin natin yung energy natin sa paglilingkod sa bayan, una. Paglilingkod sa ating mga kababayan. Paglilingkod sa kapwa Pilipino lalo. Yun dapat, kung ganun lang ang magiging mindset, tingin ko, para sa sarili ko, siguro, kung ganun lang ang magiging mindset ng lahat ng mga Pilipino, baka tayo na ang pinakamayaman sa buong mundo. I agree with you. Kasi sabi nga ng tatay ko, di ba? Ano naman ang daddy, sabi niya nga, how many millions does a one man need, no? You can only have so much, and the rest is like what you said, the rest is luxury. If you need, kahit luxury mo, hindi naman kailangan in excess dahil you cannot be luxurious every single day of your life, di ba? Mawawala ng meaning eh. Wala. Mawawala ng meaning, no? And tama yun, I agree with you, na ang mas merong fulfillment Correct. if you become a man for others, no? Kaya ako yung naniniwala sa iyo. Boss Mike! Cervera! hindi naman natin kailangan magpakabanal eh. Tama. Ang kailangan lang natin matutong magmahal. Yeah. Sa lahat ng pagkakataon. Pamilya, kapwa, bansa. Pamilya, Kapwa at bansa. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Bakit daw todo ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman natin ikakailayan. Talagang tayo nakasuporta sa Pangulo. Naniniwala ako na ang hangarin ng Pangulo ay tulad ng hangarin ko. Have you had a chance to talk to him? Na talagang, Minsan na nakapagkita, hi, hello lang. Ganon, shake hands. Pero syempre, alam naman natin ang kabisihan ng ating Pangulo. Hindi naman natin yun na inaasahan pa na makausap ng Right, sarilinan. Right. Hindi na. Basta nakikita natin at tayo ay nakaalalay at bumabantay sa lahat ng ginagawa at kinikilos. At syempre, tagasalag na rin sa mga fake news na mga binabato ng mga kalaban. Speaking of fake news, Mike, no, give me three talagang peeved ka na hindi totoo na fake news na ibinabato kay Presidente. Tatlo. Alam mo, kilala naman natin ang mga nagpapakalat. Lahat ng mga itong mga fake news na binato sa kanya, hindi lang tatlo, marami yan. Marami, Oo, halos inaaraw-araw na nga nila eh. Pero ang unang hindi ko nagustuhan, galing sa mga dati naming kasamahan bilang tagapagtanggol din nung panahon ng eleksyon, nung 2022. Itong mga vloggers, di ba? Nilalabas nila na ang Pangulo daw ay nagdodroga, may video, ganyan. Okay. Actually, iniinganyo kami na bumaliktad sa pamamagitan nga ng yan dahilan na nagdodroga daw ang Pangulo. Para sabi ko, sa aking sarili,
nasaan ang ebidensya? Yan naman tayo lagi, di ba? Kailangan may resibo. Nung hindi may pakita ang resibo, nag-iisip naman tayo. So, sa akin, kung yan ay totoo, dapat nung 2022 election, nilabas nyo na. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, tsaka nyo sasabihin, sa akin, sa aming mga kasama, Makes sense, makes di ba? sense, Na merong ganyang video. Kumbaga ako, parang just because nag-away tayo, gawang ka na ng storya or yan, gano'n. ganon, di ba? Porque hindi nyo ba nagustuhan na yung gusto ng nanalo, na Pangulo, gagawa mo na ng propaganda. Ako naniniwala na propaganda ito kasi nakakasama ko yung mga taong involved sa propagandang ginagawa kay Pangulo. Hindi na natin iisa-isahin. Kasi nire-respeto natin sila bilang mga kaibigan dahil nakasama natin. Pero alam nila sa sarili nila na lahat ng mga binabato nila ay puro mga fake news. Unahin natin yan. Yung nagdodroga daw, di ba? Okay. Wala yan. Pwede ba yon? Yung nila na yan eh. 3 taon, brother. Nila na ang Pangulo, may video na nagdodroga, ilalabas daw nila, ilalabas hanggang naka 3 taon na. Right. Hindi pa rin na ilalabas hanggang napilitan sila. Kung maalala mo yung video na pinalabas sa ibang bansa ni Harry Roque at ni Maharlika, ayun na yun. Napatunayan na natin, peke yun. At eto, marami pa. Yung nag-aaway daw ang mag-asawa, pinukpok daw ang ulo ni Pangulong Bongbong sa Malacanang at itinakbo sa ospital. Yung mga ano nila, mga banat na ganon. At etong pinakaayaw na ayaw ko, yung kalusugan ng Pangulo ay ginagawa nyo na propaganda para magalit ang tao o mawalan ng tiwala ang tao. Di ba pinakalat nila ngayon may mga kaso sa NBI. Yung medical report na peke, pinakalat nila Jason sa yung minsan na imbita mo rito, naging guest mo. Naiwan ko kung bakit nauunawaan mo kasi habang pinapakinggan ko, talagang nahihirapan akong unawaan Oo, di ba? Oo. Naalala mo ba yun? Sabi ko, si Sir Jojo, nag-imbita ng kailangan paulit-ulit yung sasabihin bago mo maintindihan. Pero bilib na bilib ako sa iyo doon. Oo, naunawaan mo pero si Chavit hindi naunawaan. Sabi ni Chavit, ha? Mahirap talaga unawain. Lalo na bingin na rin si Chavit dahil may edad na, di ba? So, yan yung mga bagay-bagay na ayaw nating gawin sa Pangulo dahil Pangulo ng bansa, ama ng bansa, na dapat nire-respeto. That's right. Ayaw ninyo, hintayin ninyo pagkakataon. Sa akin lang naman, ang aking opinion, hanggat siya yung Pangulo, irespeto nating matapos. Sandali na lang yan Biruin nyo, mula nung nag-umpisang naging Pangulo, hindi nyo na hinintuan. Mukhang balak nyo pa hanggang kahuli-hulihan ng araw ng Pangulo. Abay, gagawan nyo pa rin ng kwento. Huwag naman. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang bansa. Ang kasiraan ng Pangulo ay kasiraan nating lahat. Exactly. Diba? I agree with you with that, no? Kasi on that, dahil ewan ko nga kung bakit yung iba lumalabas pa ng bansa and then they get interviewed. Ang sama tuloy ng imahe natin. Unlike yung iba na, siyempre, iba yung lalo kung public official ka, sa yung manggagaling, kasiraan, hindi yung kasiraan ng tao o kasiraan ng bansa natin as a whole di ba? Sabi ko nga, brother, masyado kayong nagiging panatiko. Hindi ako panatiko. Tumitingin lang ako sa alam ko na tingin kong tama. Wala namang perpektong gobyerno. Kung hambingan lang ang pag-uusapan, malayong malayo. Duterte, yun ang kanilang laging sinasabit, ginagawang dahilan kung bakit ayaw daw nila sa bagong presidente. At nagiging dahilan pa, kaya ginugusto nila yung ngalang anak na Sara Duterte, na aminado na bobo. Biruin mo, hindi marunong mag-computer. Daig pa ng anak mo, Sir Jojo. Di ba? Hindi marunong mag-computer. Saan ka nakakita ng ganong magpipresidente? At babasa na lang, mali-mali pa. Di ba? Mali ba talaga yung scriptwriter niya o mali yung pagkakabasa niya? Kawawa naman yung taong nagsulat. Mukhang tama naman, mali lang talaga bumasa. Di ba? Alam mo, there's so many things na I've heard you say
na ang daming mga followers mo. Yeah, million na nga ang naniniwala at nakikinig sa'yo. One thing that's really nice about you is you say it in a very light, charismatic way, pare. No? Kaya, let's talk about the VP Sara now. Aha. Kasi nakikita ko minsan talagang kaya justifiable, not justifiable, it is inevitable, is a better word for it, na talagang lahat sila galit na galit sa'yo. Because umabot ka na dun sa stage na parang to you, parang hindi lang pantao, parang sa sarili mo na, inis ka na talaga kay Sara, kay VP Sara. Hindi lang kay Sara, Oh. kundi sa buong pamilya. Buong pamilya. Mula sa ama, mula sa anak na si Pulong, mula sa kay Sara Duterte, kay Baste. Si Kitty, excuse na natin. Masaya na sa apo ni Chabit yun eh. Excuse na natin yun, di ba? Excuse na. Oo. Masaya na sa apo ni Chabit yun. So yung mga dahil galing yung kiti-kiti, di ba? Eto tingnan mo naman. Paano ka naman hindi maiinis? Ah. Si Pulong, kita mo naman, mahilig sa pokpok. Okay. Di ba? Okay, oh, okay. Si Pulong, nakita mo, ayan, nagkalat ang video. Oo. Mukhang hindi yata nasarapan dun sa binigay na booking. Muntik saksakin yung, yung Oh, yeah, bugaw. napanood ko rin yan. O, napanood di ko ba? rin. Oo, napanood O, ko. si Sara Duterte. Hindi nga natin alam kung nagsasama pang mag-asawa sila Mans eh. Di ba? Hindi natin alam yon. Kaya nga dapat liwanagin din ni BP Sara yan. Pero magkasama pa rin na yata yung funds nila. Yung pondo Yung na lang pondo siguro. na. Oo, di ba? Pera-pera na lang ba? Kasi marami tayong balita na kesyo nagkakaroon na ng ibang mga relasyon si Sara, di ba? Dapat liwanagin niya para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Kaya lang sabi nga sa flip top, gusto mo bang paniwalaan yung tao na hindi nagpapaliwanag? Di ba? Buti pa yung mga hurado. Ipinapaliwanag nila kung bakit yun ang boto. Pero si Sara Duterte, gusto mong iboto, ayaw magpaliwanag ng di ba? Saan mo dinala yung mga pera na hinahanap ng taong bayan? Ang sagot sa'yo, milyon lang yung ninakaw. Yung bilyon, hanapin natin. Yung trilyon, hanapin natin. Tama bang katwiran? Di ba parang pag-amin na yan, na talagang ikay magnanakaw, ang COA na nagsabi, ibalik mo ang halos, kulang-kulang na kalahating bilyon sa iyong confidential fund. Ano na ba yan? With finality na ba yan sa COA na yan? Sa COA, pinapabalik na. Pinababalik Final na yan na order. So na, wala. Hindi, Wala. sa ano. Ibabalik pa ba nun? Mukhang matakaw talaga sa pera. Siyempre, hindi na ibabalik yon. Kalahating bilyon mahigit yun. Ating bilyon, ano? Oo. Ayaw bawasan yung 6.7 billion nila. Kahit yung 7 na lang ibalik Para yung kasama yung interest. Ano po na? May matitira pa rin na May titira pa 6 rin. billion. Yung 0.7 billion ibalik niya sa COA. Itong figures na yan came from AMLA, tama ba yan? Are those yung figures na Ayun na, galing sa yun na AMLA? nagkasama-sama na yung mga AMLAC. investigasyon ng BSP, AMLAC, at saka yung binigay ng record ng bangko, at syempre ng COA na rin. Pero alam nyo, simplihan natin. Bakit nga ba, di ba? Merong Duterte, may Marcos. Sana matuto tayong magkumpara. Unahin natin si Duterte. Ano sabi ni Duterte noon? Within 3 to 6 months, wala ng droga, wala ng korupsyon. Tigil nyo yan. Sabi niya yun umasa ang marami. Di ba? Sabi nila, yes, ang galing. Di ba? May pa-jet ski pa yun, di ba? Yes, ang galing. Pumapalakpak Pumapalakpak yung mga tao. Bakit kamo? Kasi karamihan ng mga naniniwala kay Duterte noon talaga hanggang ngayon. O maaring may mga nabudol noon na may utak naman, kaya lang, marami talaga yung mahihina. Yung nasa laylayan, class E. Kung may A, B, C, D, may E. Yun, nandoon silang lahat. Yan lahat yung mga, tignan mo kung paano makipag-usap. Tignan mo kung paano makipagtalastasan. Di ba? Hindi mo makakain. Naranasan mo yan. That's right. Ngayon, eto yan. Meron bang natupad? Siya 3 to 6 months niya. Sabi niya, ubusin ko ang korupsyon sa gobyerno. Tanong ko sa taong bayan, makinig kayo. Tanong ko, ni isa ba na kurakot sa bansa, politiko,
Eh kahit na lang, sino na lang banggitin nyo? Meron bang napakulong yung mama? Oo nga naman, oo. Kahit isa lang. Eh, ikaw, 3 hinahanap mo sa akin eh. Oo. Ako, isa lang. Oo Di ba? nga naman, kayo nga lang na yun. Ngayon, bakit kayo nagagalit sa Pangulong niloklok ng sambayanan? Ilan na napakulong? Naibalik na yung 2 mag-best friend. Kaibigan mo yan, alam ko. Di ba? si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Oo. Hindi lang sila. Maging yung kanyang cabinet secretary na si Bunuan, pinakulong na. Hindi lang yung mga yan. Yung mga kontraktor na naging kontraktor ni Digong noon, ang mga Diskaya. Isama mo pa yung mga district engineer, BGC boys. Hindi natin nakasama yan. Oo. Bakit? Eh, hindi naman ganun ang lakad natin eh. Oo. Dahil tayo, yung ating kinikita, pinaghihirapan That's natin. right. Di ba? Oo. Ngayon, bakit nyo sisisihin ng Pangulo? Eh, malapit na nga, pati pinsan, ipapakulong na eh. Sino ang totoo? Yung totoo ba, eh, yung walang napanagot? O yung tuloy-tuloy na nagpapanagot? Kahit ikaw, Villanueva, sa 1 linggo, lagot ka na. Oh. Isipin nating maigi. Isipin nating maigi kasi kung yan lang ang pagkukumpara natin, wag na natin palawigin. Kasi malayo na eh. Sagutin muna natin. Isipin natin, sino ba talaga nga ang totoo? Galit ba talaga sa korupsyon si Digong? O laway niya lang yun? Proyekto, wala ngang nagawa eh. Kahit gamitin nyo nga, sabi ng isang vlogger natin, kahit gamitin nyo yung internet ninyo, mag-wifi na kayo, mag-browse na kayo, mag-research na kayo. Wag lang si Sarah, hindi marunong mag-computer yon. Pero kayo na lang. Oh. Di ba? Wala kayong makikita na natapos na proyekto yung Pangulo nyong si Digong. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Etong 2028 is in the offing, upcoming na ito di ba? So sabi nila, presidential timber pa rin daw si Sara, which I know that you're not, siya, totoo ba, Juan? Gusto ko lang manggaling sa'yo. Siya ba still the person to beat o wala na siya? Alam mo, sa totoo lang, wala na eh. Wala na. Yang mga lumalabas na mga numero laban sa kanya, para sa kanya, Pababa pabor sa na kanya, nga eh. pabor sa kanya, wala na yan. Bibigyan kita ng example. Inikot na nila ang buong Pilipinas para magpapirma bilang suporta sa ama para daw mapauwi. O, yun ang kwento nila eh. Mapauwi. Si Duterte, pumirma kayo. Ilan ang pumirma sa buong Pilipinas? 300 humigit kumulang. Nasaan ang milyon-milyon? Kung totoo na marami kayong taga-suporta, ilang taon nyo nang binabalak at pinagtangkaan na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung huli nyo, di ba, one time, big time? Kasama si Defensor na nahulihan yung pamilya, ang negosyo. Hindi tayo nakapunta. Ganun ba? Di ba? Hindi tayo nakapunta. Yes, sir, tabi-tabi. Hindi kasi tayo ganun. Si Chavit, yun ang magkasama sa one time, big time. Itinodo na nila yun, ha? Wala talagang numero. Ang numero ay dahil lang, sa akin lang opinion, dahil sa pera. Alam mo naman ang survey eh. Siyempre, papabor sa'yo. Kung sino magbabayad, alam nga naman yung... That's right, that's right. Alam nga naman iba mang kinabang. Ikaw nagbayad. Siyempre, papabor sa'yo. Survey ka sa makina, sa mga trolls. Hindi nyo ba napapansin yung mga trolls nila walang mga muka? Pansinin nyo, yung mga nagko-comment dyan. Nabubuhay na lang sa makina. Yung political career ni Sara Duterte. So wala na rin. Hindi na rin talaga, she's no longer a threat, no? Wala na. Wala na. Brother, wala na yan. Hindi na yan ang kalaban. Hindi na yan ang kalaban. Kita mo naman yung numero ni Rapi Tulfo at saka ni Sara Duterte, pantay na. Kung silang dalawa maglalaban, hindi naman nagdedeklara si Rapi Tulfo, si Idol. That's diba? true. Si Senator Rapi Tulfo. At ngayon, sinisiraan nila. May propaganda May na. propaganda na rin. Huwag na natin pag-usapan si Basti, Ayaw sa lalaki nun.
Gusto daw babae. Oh, we! Oh, oh, ayaw daw sa lalaki. We! Oh. Di ba? Ganun ba? Oh, props Totoo niya ba lang. yun? Totoo ba yun? Props niya lang daw si Ellen. Really? Oo, kasi hindi naman talaga si Ellen ang gusto, kundi si Derek. Tumulay lang. Tumulay lang. Tumulay. The closest you can get, ganun ba yun? Oh my God. Wala tayong itatapon dito sa napansin ko kwentuhan natin, brother. matindi to. Hindi, pero yun naman. Nga. Ako naman, pare, I know you to be a person of, tawag dito, of analysis. Ha? And hindi ka naman basta-basta nagsasalita without basis or validation. So, I give it to you, pare. No? I give it all out to you na the things that you say and the things that you share with our audience. Kasi naman, mga kapolitika, alam mo ito si Mike Cervera, si pare Mike, matagal ko na rin siyang kaibigan and I know his yung strength of character niya and one of which is integrity. So, pare, Brother, hindi tayo yung mga vlogger na tulad ng vlogger sa kabila. Yung mga vlogger dati saan galing, kita mo naman. 'Di ba? Hindi maaayos talaga yung background nila. 'Di ba? Hindi eh. Yung iba, kita mo, yung hinahangaan nila, mahilig sa yung isa nagbebenta ng kita nyo, 'di ba? Anong kredibilidad yung mga klaseng ganon? it's a Diba? classic example of tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ikaw, no? kilala mo ko. Bago pa lang tayo dito sa social media, hindi naman tayo katulad nila. 'Di ba? Hindi man tayo perpekto, makasalanan din tayo dahil nga tao nga tayo, pero hindi tulad ng kasalanan nila. Yung kasalanan natin, hindi kasama sa 10 utos ng Diyos. Ganun ba? Tuwa sila. Iba. Speaking about sa Diyos, no? Ang laging hinihingi ang favor ng Panginoon Diyos, ito si ano ba ta? Senate President ba siya o Senator lang Alan Peter Ay, wala Cayetano? na. Ano ba yan? Kailangan niya na pumunta sa Korte Suprema para ilaban na yung pagiging Senate President pa niya. Anyway, wag na nating palalimin. Ang tanong kasi dyan, maka-Diyos ba talaga? Kasi sa tuwing Okay. mayroong sesyon, lumuluhod pa. Minsan nabibigyan ng hindi magandang impresyon o nabibigyan ng mali siya yung pagluhod-luhod niya. Di ba? Di ba? Ang pangit eh. Ang pangit tignan mo. Nakatayo. Oh, di ba? Tapos bigla kang luluhod. Abay, dinadaig mo na si Kibuloy. Baka naman gusto niya nang pumalit kay Kibuloy. Di ba? Okay. So wala na talagang itong kanyang ginagawa ngayon sa Senado or ang hindi niya paggawa sa Senado kasi precisely kaya nga siya supposed to be natanggal dun sa is because he's not going to work. Hindi siya pumapasok Yun din. na nga. Di ba? Ang problema nga, nung pinapapasok, ayaw pumasok. Nung hindi pinapapasok, pumasok. Ano klaseng utak yan? Baliktad talaga, di ba? Baliktad, oo. Ano kabaliktaran ng lalaki? Oh. Naipasok pa. Di ba? Baliktad talaga. Kaya sabi ko sa'yo, mahirap talaga tansyahin, alam mo naman, yaan yung aking hinahawakan. Mga ganyang klase ng kasarian. Right. Maraming under the payroll. Kaya kabisado mo yung mga Kabisado ko yan. Okay. Wag nyo kaming baklain. Oo, dahil sanay kami sa bakla. Di ba? Ano ba itong iniinom natin, pare? Ako tubig lang, brother. Ganun ba? Tubig lang to, tubig lang. Kasi naalala ko, may kape ka nun na... Oo nga eh. Hindi, tsaka... 3 araw na, mainit pa rin pakiramdam. Dapat Naalala ko yun next eh. time yata yun ang iinumin natin. Tagal na rin na pala tayong di no? Okay. Itong 2028. You think since wala na
Who do you think are the presidential contenders? Alam mo, brother, sa akin Sir Jojo sa mga hindi nakakalam, parehas kami ng kinasasaniban na organization. Kaya minsan natatawag kong brother. Sir Jojo, sa akin lang, kahit sino, lahat naman may karapatan. Oo. Minsan nga, iniisip ko, ikaw mag-president, ako mag-vice Baka sakaling maayos natin. Baka mga sakali ba? Oo, bakit? Hindi tayo magnanakaw Di ba? Oo. Ikaw ba kaya mong ialay ang buhay para sa bayan? Oh, ba? Kasi ako kung para sa bayan, iaalay ko Inalay ko nga yung buhay ko sa babae. Sa bayan pa kaya? Sa babae o sa inang bayan. Parang babae yan. Parehas babayan Oh, tama ka dyan. I agree Di with ba? you. No? Pero sa totoo lang, hanapin natin yung mag-aalay at magmamahal. Magmamahal sa ating mga kababayan, magmamahal sa ating mga Pilipino, at magmamahal dito sa ating bansa. Kapag ka merong ganyan, yun na yun. Okay ba sa'yo si Presidente will continue? Kasi there are talks that there are talks and there are walks to that Liwanagin ko lang, yung mga chismis nila, tinanggi na ng Pangulo, na wala siyang balak doon sa sinasabi nung kapatid niya nakabaliktaran kay Pinocchio. Kapag ka nagsisinungaling, yung baba humahaba. Di ba? Tama, Okay. di ba? Oh, okay. Pag nagsisinungaling, sasabihin mo, paano mo nasabing sinungaling? Di ba yung video nga, binawi, sabi ni Rapi Tulfo, how siyaw? sabi ni Senator Rapi Tulfo, how siyaw? Hindi natin papayagan yan. Tinanggal. Ano sinisi? Yung stop, kawawa naman. Di ba? May masisi lang. Yan yon. So talagang so continuity is you're up for Ito na still yan. good. Hindi, ako para sa akin, kalimutan nyo na yon yung i-continue niya pa yung pagiging presidente. Wala sa bokabularyo niya yon. At wala ni gabuhok sa plano niya yon. Wala. So, kung hahanap tayo ng iba, wala na, hindi na kasama si presidente. Hindi na kasama si Presidente. Hindi na talaga. Gusto niyo mag-retire na Sa rin akin siguro. sa aking pangunawa ito, sa akin. Pero si no? I don't know if you'd agree with me, pero the only problem with the president is actually masyado raw siyang mabait. Masyadong laid back. Alam mo, brother, Hindi siya masyadong... Sir. Diba? Sir Jojo, alam mo, anong pagkakaiba lang masyadong matapang at masyadong mabait? Yung masyadong matapang, sinubukan nyo nga O, di ba, pinatay lahat yung mga kamag-anak nyo? Ano nangyari? Nabago ba ang gobyerno? Nabago ba ang Pilipinas? Naiangat niya ba? Hindi ba lalo tayong nalugmok? O ngayon, nagkaroon ng mabait. Saan ba talaga kayo lalagay? That's true. Alam nyo, nasa tao yan Nasa sa inyo na rin. Hindi naman kaya kasi ng presidente mag-isa yan. Kailangan niya ng kasama. Exactly. Kailangan niya tayo. Kailangan niya na umakbay, humawak sa kamay, at lusungin natin yung katotohanan na pagbabago. At dun mag-uumpisa yung tagumpay. Kaso, wala mas inuuna ang sarili. Magnanakaw ng magnanakaw. Dahil akala nila, hindi sila ipakakulong ni Pangulo. That's right. O, tignan mo si Bunuan. Sabi niya, house arrest na lang ako. Hindi pwede. Di ba? Kailangan, kung ano yung nararanasan ng ordinaryong preso, dapat yung di maranasan mo. Actually, I agree with you on that. Talagang ang hindi kaya ng presidente na siya lang kasi any leadership, especially of this magnitude, yung ganyang presidency, needs a group of it needs a delegation, Yun nga lang, sadly, I'm sure you'd agree with me also with this, Mike, na merong mga ibang na hindi ganon hindi niya maasahan sa tama kasi may mga sekretary rin siyang parang hindi gumagawa ng sang-ayon sa mga pangangailangan natin mga Pilipino. Talagang ganun siguro, Sir Jojo Kahit sa isang maliit na kumpanya, may ganyan talaga. Yan, Diba? exactly. Na hindi maiwasan na may mga bunuan na pagkatao.
Kita mo, binigyan ka na ng posisyon para sana tumulong sa kanyang gobyerno, tumulong sa bansang ito. Pero ano nangyari? Ipinagkanulo mo Oo eh. nga eh. Oo. Nakakainis at nakakadurog ng puso dahil yung tiwala na binigay sa'yo, eh sana marami ng tao ang natulungan na hindi na binabaha ngayon. Eh kaso, ayun. Ano Pero I nangyari? think all is not lost. 20, hanggang 2028 pa naman eh. 2026 pa lang. Ah, So we still have a good 2 years to go. Ah. And 2 years, mahaba pa rin yan eh. It's still there are things that can happen and things that he can do. Yun na nga. Di ba? Kaya lang, nakikita mo naman ng mga kalaban. Sabi ko nga sa inyo, yung kalaban ni Pangulo, parang tinatalian nila yung liig, napilit hinihila pababa. Eh, paano naman aangat kung ganyan na magiging ugali ng mga kalaban na tulad nila Sara Duterte? Yang kampon ng mga Duterte, di ba? Ano bale, kung meron naman siyang kakamping katulad mo, Mr. Mike Cervera, medyo kampante na si Presidente. Maliit lang tayo na bahagi. Gaalikabok lang tayo na bahagi. Pero kung gusto nyong maging kamao tayo, sama-sama tayong lahat. Yeah. Walang maiiwan. 'Di ba? Sama-sama tayo ng mas malaking bato. Hindi lang gaalikabok yung tulad ko, yung sumasama sa Pangulo. At ang Pangulo ay may puso na hindi kailanman babaliwalain yung ating pagsisikap at pagsasakripisyo. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Boss Mike Cervera, we will now go to our name drop. No. Ha? Yan. Yung name drop natin, you know how it works naman eh. I will say your name and then you drop your thoughts, your quick thoughts about them. Ha? Okay, simula tayo sa mga ano muna. Si Banat Bay, Ay, fake news. fake news. Fake news peddler yan. Okay. Attorney Jess Falsis. Ayos yan. Oh, magaling. 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 Alright. Attorney Jess, ha? Jack Argota. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan siya. Paano ko siya bibigyan ng aking thoughts? Mahirap intindihin. Mahirap intindihin. Okay. Pero teka muna, may chismis. Gagawin daw spokesperson ni Sara pag nanalo. Ganun ba? Ganun ba? biniro ko kasi. Sabi ko, Jack, ikaw yata ang magkakaroon ng NGO. Oh, dalawa pa. Kaya biro ka. Okay, si Lovely Granada. Mahusay. Mahusay. At talaga naman, napakabait. Okay. Ito naman, senator naman tayo, ha? Alan Peter Cayetano. Bakla. Diretso, di ba? Oo. Yun, tingin ko sa kanya, laging Okay, lumuluhod eh. Jesus Cordero. Kung mayroong 13, siya yon pang 13. Pan 13. Oo. Judas. Di ba? Okay. Sherwin Gatchalian. Mayor namin yan sa Valenzuela. Okay. Talagang mahusay at dedicated sa trabaho. Na siya ang unang-unang nakapagpaganda ng Valenzuela. Wow. Proud Valenzuelano. Good. Marcoleta. Ay, putik na yan. Ito yung tao na hindi mo kayang unawain kung ano yung nararamdaman. Dahil masaya, malungkot, iisa yung itsura niya. Di ba? Ang hirap nun kapain kung ano nararamdaman. Masama, babaloob mo sa akin. O ano, natutuwa ka ba? Napapakamot ka na lang sa ulo kahit walang buhok. Biro lang kayo, no? Okay. Pia Cayetano. Pia Cayetano, uto-uto. Uto-uto. Oo. Uto-uto. Uto-uto, naniniwala kay Alan eh. Alam niya si Raul at bakla yun eh. Di ba? Risa Ontiveros. Alam mo si Risa, na-meet na natin minsan, makabayan talaga. Makabayan. Oo. Okay, ito maganda to. Robin Padilla. Bobo. Yan ang naging senador natin na pinakabobo sa kasaysayan ng nabuhay tayo. Yan ang nakasaksihan ko na pinakabobong senador. Pinakabobong senador. Okay. Bato de la Rosa. Ayun. Nagpapanggap lang na bato. Palakang bato pala.
talon na talon eh. Hindi mo malaman kung saan na nakatira eh. Palakang bato. Okay, Tulfo Brothers, Rafi and Erwin. Ngayon ayos yung ginagawa nila. Okay. Oo, maayos ngayon yung pinapakita talagang natutuwa ang sambayan ng Pilipino. Kasi nasa TV5 ako eh. Ganun ba? Hindi, seryoso. Okay. Ito na, John Vic Remulla. Muntik na akong humanga. Alam mo kung ano kulang? Oh. Kung sinampal mo si Cayetano, John Vic, pinagtanggol kita. Pero ekes ka pa rin. Puro ka lang dada. Oo. Pero sige, bigay na natin. Pinagtatalunan pa kung inaresto ba o sumuko si Jinggoy eh. Ano ba talaga? I-credit nyo na. Ganun ba? Iisa na lang yan eh. Wala pa nga napapatunayan eh. Ito si Boying Remulla. Ayos yan. Oo. Diyan na lang nakakapit si John Vic. Kaya siya nananatiling DILG. Kuya, ganun ba? Oo, kay Kuya. Okay. Ito, Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, ayun. Si Raulo rin. Oo, yan yun. Nawala na. Hindi na siya congressman. Na-expel na. Oo. Na-expel na. Si Raulong naging congressman. Saan ka nakakita ng meow-meow ng meow-meow? Ano? Alam mo, naaawa ko sa kanya. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Naawa ko sa'yo, Kiko Barzaga. Ikaw ay nagkaganyan dahil kulang ka ng gabay ng magulang. Sayang nawala agad yung magulang. Hindi sana siya magkakaganyan. Okay. Ito na lang. Para matapos Dami na tayo, yata. marami pa eh. Dami. Sarap sanang pagkwentuhan tong isa-isa yung talagang mahabaan eh. Si General Torre. Matapang! Matapang yan! Towering. Oo. Ha? Ibang klase yan! Ibang klase, ha? Oo. Pwede. Idol yan, idol. Ayun. Okay. Last but not the least, Sandro Marcos. Tahimik pero mapanganib. Tahimik. Pero mapanganib. Mapanganib. Mapanganib Run talaga. silent, run deep. Ganun ba? Iba klase si Sandro. Hindi mo okay. masyadong marinig pero hindi mo alam. Siya na pala ang may pakananan lahat. Tama, di ba? Yun, tahimik pero mapanganib. Ay, no. And he's after also the taking care of his father. Siyempre. Oo. Siyempre naman. And that's one thing that's very evident, and that's when it comes to love of parents, if kung mahal mo ang magulang mo, it follows na mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang Diyos mo. Sabi ko nga sa iyo, mananalamin ang anak sa magulang. Kung ano ang magulang, siyang magiging anak. Kaya tignan mo, si Digong, ano ang mga anak? Di ba? Yeah. Yung katangian ni Digong, naghati-hati sa 3. Apat pala. 4. Gawin nating 4. Kay Kitty, kalandian. Kay Pulong, tignan mo naman, kayabangan. Kay Sara, kita mo naman, pagiging bayolente. Kay Pulong, pagiging babaero. Pinaghati-hatian. Yung katangian ng ama. Yun na lahat, ha? Kaya kung iboboto nyo, silang 4 para presidente nyo. Mga tanga. Okay, last but not the least. Meron pa. Ito na. Let's wrap it up kasi we're so pressed for time. But again, alam ko naman it is in your heart that you are like this, Mike, because you are a patriotic by nature talaga, no? You love your country. I-address mo na lang ngayon yung mga DDS na nanonood sa atin. Silang i-address mo. Yan, okay. Kasi maraming naniniwala na sa'yo about your love of country, and yung tulungan ng government, but i-address mo yung ating mga DDS na nanonood. Alam nyo, mga kababayan, mga DDS, sabi ko nga lagi sa vlog ko, mahal na mahal ko yung mga yan. Wala naman ako dito kung wala sila eh. Bakit? Kung ang aking kakausapin at paliliwanagan, maliliwanag na ang isip, para saan pa? Kaya po ako nandito, nagpapaliwanag, umaga't gabi. May replay pa. Para matuto kayo sa dapat ninyong paniwalaan. Sabi nga ni Francis Magalona, i-quote natin yan, talo-talo tayo pag may diskusyon, pero dapat nagkakaisa tayo pag may revolusyon. Hindi po pwede na kapag may revolusyon, magiging makapili kayo tulad ng mga tsinador. Tama! Kaya doon tayo, sama-sama tayo sa tama. Huwag nating imamali ang tama. Di ba? Kung hahanapin nyo ay yung gobyernong matuwid talaga, walang kapintasan, siguro sasabihin ko sa inyo, gumawa kayong lahat, kayong mga DDS, gumawa kayo ng sarili nyong bansa
dyan sa West Philippine Sea, katabi ng China, at doon kayo magsama-sama. At titiyakin ko, sila ang pinakamahirap na bansa. Thank you very much, Mike. Thank Boss you, Mike, Sir Jojo. Sir Vera, maraming salamat. I'm happy to see you. You're Ako well din, and you're ako din. healthy and out of danger. nakaligtas ako. Nakaligtas ako. Okay ka. Oy, Yan po ang ating guest ngayong hapon ay this day, Mike, Boss Mike Cervera. Maraming salamat talaga. Thank you. Wala tayong script dito, ha? Kita nyo naman, ano? So, mga kababayan, maraming salamat kay Sir Jojo, sa mga crew, sa pagtanggap dito, sa imbitasyon, at sana maulit-uli. Siya naman ang i-invite natin, ha? Bingador po, mamaya. Politica all the way. Thank you very much, Mike. Sabi po ni Mike, mahal naman daw niya po ang mga DDS, kaya lang yung kanyang action against them, naaayon lang po ang lingwahe na ginagamit niya para magkaintindihan sila ng mga taga-DDS. Ayan. At sabi niya rin po na una dapat ang pamilya, kapwa, tapos bansa para po ang ating buhay ay umigi. At lastly, sabi niya po, yung si VP Sara daw po ay wala na, out of the race na. And kung ano man daw yung lumalabas ngayon ay pababa na raw po ang kanyang bilang. So, that being said, lagi ko po sinasabi dito sa inyo, then doon nagtatapos ang ating programa. Dito po ay diskusyon lamang, hindi po to away. Opinion po to at hindi personalan. Ito po si Jojo A. Peace and love. Politica all the way. Politica all the way.